Namamana ba ang sakit sa puso? May nanay, tatay, lolo o lolo ka bang may sakit sa puso? Kailangan mong mapanood ito. Akala ng marami, kapag may sakit sa puso ang magulang, automatic magkakasakit na rin ang anak. Kaya sinasabi ng iba, lahi kasi namin yan, namamana kasi yan, high blood talaga kami. Sakit sa puso talaga ang sakit ng pamilya namin. Pero hindi ganoon kasimple. Hindi ibig sabihin na kapag may sakit sa puso ang magulang mo, siguradong magkakaroon ka rin. Pero ang family history ay maaaring magpataas ng risk factors mo. At hindi lang genes ang naipapasa sa pamilya. Madalas naipapasa rin ang mga nakasanayang pagkain, gawain at health habits sa loob ng bahay. Ang delikado kapag sinabi mong namamana kasi, minsan ginagawa mo na siyang dahilan para hindi kumilos. Hindi ka na nagpapacheck, hindi mo na binabantayan ang blood pressure mo, hindi mo na inaayos ang kinakain mo, hindi ka na naglalakad o nag-ehersisyo, hindi mo na binabawasan ang alat, matatamis, paninigarilyo, puyat. Tapos kapag nagkaroon ka ng high blood o sakit sa puso, sasabihin mo, namana ko kasi. Ganito madalas nangyayari sa bahay. Kung ang magulang mahilig sa maaalat na pagkain, nasasanay din ang anak sa maalat. Kung ang magulang mahilig sa matatamis, nasasanay din ang anak sa soft drinks, matatamis na inumin. Kung ang magulang mahilig magpuyat, napupuyat din ang anak. Kung sa bahay normal ang walang exercise, lalaki rin ang anak na hindi sanay gumalaw. Posibleng mamamana rin ang ugali ng pagbabaliwala sa mga warning signs ng katawan. Kaya minsan, hindi lang genes ang nakakaapekto sa kalusugan. Malaki rin ang impluwensya ng mga nakasanayang pagkain, gawain at paniniwala tungkol sa kalusugan. Ayon sa mga health experts, may papel ang family history at genes sa panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Ibig sabihin, kung may sakit sa puso ang magulang o kapatid mo, mas mahalagang maging maingat at mas maagap sa pag-aalaga ng kalusugan. Pero ayon din sa siyensa, malaki ang papel ng lifestyle. High blood pressure, mataas na cholesterol, diabetes, paninigarilyo, kulang sa physical activity, hindi balansing pagkain, lahat ng ito ay maaaring magpataas ng panganib ng sakit sa puso. Isipin mo ng ganito, ang family history ay parang posporo. Ang lifestyle naman ang maaaring magsilbing apoy. Kung may mas mataas kang risk at sabay pa rito ang paninigarilyo, hindi magandang pagkain, pag-inom ng alak, kakulangan sa ehersisyo, at hindi regular na pagpapacheck, mas maaaring tumaas ang panganib ng problema sa puso. Pero kung may family history ka at maaga kang kumilos para alagaan ang kalusugan mo, may mga hakbang na makakatulong upang mabawasan ang risk. Ito ang maaari mong gawin. Una, huwag mong gawing excuse ang lahi namin to. Gawin mo itong warning sign para mas maging maagap sa pag-aalaga ng kalusugan. Pangalawa, suriin ang mga nakasanayang habits sa bahay. Kung mahilig sa maaalat, magsimulang magbawas. Kung madalas ang soft drinks, subukang bawasan o iwasan. Kung normal ang puyat, subukang matulog ng mas maaga at mas sapat. Pangatlo, sukatin ang blood pressure ng regular. Huwag hulaan. Pang-apat, magpatingin sa doktor at magpa-check ng cholesterol at blood sugar. Lalo na kung may family history or may iba pa ka pang risk factors. Panglima, gumalaw araw-araw kung kaya. Hindi kailangang gym agad. Kahit regular na paglalakad ay malaking tulong para sa kalusugan ng puso at kung gusto mong dagdagan ang iyong healthy lifestyle habits, may mga supplement na naglalaman ng mga sangkap tulad ng green tea, black garlic, ashwagandha, hawthorn berry at ginkgo biloba, katulad ng nasa Nirvana Heartwell.
Tandaan na ang mga supplement ay hindi kapalit ng balanseng pagkain. Regular na ehersisyo, pagpapatingin sa doktor, o mga gamot na inireseta para sa iyo. Hindi ibig sabihin na kapag may sakit sa puso ang pamilya mo, ikaw na agad ang susunod. Hindi rin ibig sabihin na kapag wala kayong family history, wala ka nang dapat alalahanin. May mga taong walang family history pero nagkakaroon pa rin ng sakit sa puso dahil sa iba't ibang risk factors. At may mga taong may family history pero nagiging mas maingat sa kanilang kalusugan at nakakabawas ng kanilang panganib. Kung may maintenance medications ka na, huwag itong itigil o baguhin ng hindi kumukonsulta sa doktor. Ang punto dito ay simple lang. Huwag matakot sa family history mo. Gamitin mo ito bilang paalala para mas maagang maalagaan ang puso at kalusugan mo. May natutunan ka ba sa video na ito? I-share mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pang matuto kung paano pangalagaan ang kalusugan at puso.